Dahil hindi lang natin yan naririnig sa mga hindi mga mananampalataya. Okay, no? Kadalasan, no? Ganun pa rin, gaya ng dati. Okay, ano ba yung dati? No, yun yung isang malaking katanungan. Hiniling ko po ang lahat na tumayo. At basahin po natin yung awit siyam na po. Versikulo 10 hanggang sa 12. Okay. Mga awit 90, versikulo 10 hanggang sa 12. Nariyan na po kayo? Say amen kapag nakita nyo na. Okay. Basahin natin ng sabay-sabay sa kung meron kayong hawak na wikang Tagalog, pwede. Sa English, pwede rin. Okay? Mga awit 90 verse 10 hanggang sa 12. Sabay-sabay tayong magbabasa. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa't hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang takot? Dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itinanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Tayo po'y dumako sa panalangin. Aming dakila at mapagpalang Diyos, muli Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Maging sa isang pribilehyo, Panginoon, na kami ay makapagbulay-bulay ng inyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, na sa umagang ito, ang karunungan na nanggagaling sa inyo, ang siyang maghahari sa aming kalagitnaan, Panginoon. Pahintulot po ninyo na ang inyong tagapagsalita sa umagang ito ay ang tanging kalooban nyo lamang, Lord, ang siyang mamumutawi sa kalagitnaan sa lugar na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na sa bawat pag-aaral, pagbulay-bulay namin ng inyong salita, hindi babalik sa inyo, Panginoon, ang salita na walang kabuluhan. Bagkus, Panginoon, ang salitang ito ay siyang magbibigay ng paggising, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, patuloy na ikaw ang magbibigay sa amin ng kasabikan na magnamnam, Panginoon, sa inyong mga salita. Ang lahat na ito, Panginoon, dinadalahin ko po na may papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede na po kayo makaupo. Si Manong Janice, nagsiselebrate siya ng kanyang ika-99 na kaarawan. Alam niyo ba yon? Kilala niyo ba si Manong Johnny? Si Enrile, di ba? 99. 99 years old. Okay. Sino yung naimbita? Wala dito? Naimbita sa kanyang birthday? Wala, no? Walang inimbita sa kanyang kaarawan, no? Nakarang araw yon. Okay, nagbe-birthday siya ng 99. Okay, ilan na lang kaya ang may edad na 99? O na may edad na 90 pataas? Siguro mabilang na lang. Okay, sa umagang ito, no? Nais po iparating, no, sa biyaya ng Panginoon, ng ating pag-aralan, ng ating pagbulay-bulayan. It's all about the learning of life.
Okay, nasubukan na po ba natin na tanungin ang ating mga sarili? Hanggang ilang taon lang kaya ako? Nasubukan na po ba nating tanungin si Lord, Lord, mga ilang taon kaya ang edad ko bago mo ako kukunin? Meron po ba? Okay, no? Ibig sabihin, wala. Okay, dahil walang pakialam sa buhay. In Genesis chapter 5 verse 21 hanggang sa 24, si Enoch, no? Siya yung pinakaunang tao, okay, na nakaranas ng tinatawag na rapture. Okay? Siya yung pinakaunang tao na nagpapatunay na merong rapture. Okay, para sa mga tao na kumikilala sa Panginoon. Okay? At no, siya yung tatay sa pinakamatandang tao na nabubuhay, si Methuselah. No, na nabuhay siya ng 969 years. Okay? Ibig sabihin, no, yung mga descendant ni Enoch, grabe yung taon, no? 800 plus, 900 plus, at mismong si Adan, nakaabot lang siya ng 930 years na siya yung pinakaunang taong nilikha. Okay, di po ba? Tapos ang kanyang anak, no? Yung iba 969, mas matanda pa kaysa kanya. Okay. Kung mapapansin natin dito, no, Enoch is outdid his record-holding son. Bakit? Sabi diyan, no, he didn't die. Hindi siya namatay. Okay? Sa Genesis chapter 5, sinasabi doon na kinuha siya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi siya dumaan sa pisikal na kamatayan. Tinalo niya ang kanyang anak na si Methuselah. Kahit pa nag-edad siya ng 969 years, pero dinanas niya ang pisikal na kamatayan. Which is, na-experience niya ang sumpa ng kasalanan. No? Gaano kaya ka-bless na hindi mo ma-experience yung sumpa ng Diyos ng kamatayan, kagaya ni Enoch, na hindi niya nararanasan ang bagay na yon. Bakit nangyari yun kay Enoch? Dahil siya ay lumakad na naaayon sa kalooban ng Diyos. Posible bang mangyari sa panahon natin ngayon? Yes. No? Sa mga tumanggap at kumilala sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at maabutan tayo ng rapture, ma-experience din natin yung nangyari kay Enoch. Okay? Mararanasan din natin yung kanyang nararanasan na hindi mo ma-experience ang physical na kamatayan. Dahil siya mismo ang nagpapatotoo na ito ay nangyayari. Okay? Sa isang bagay, sabi sa verse 24, si Enoch ay lumalakad na naayon sa kalooban ng Diyos at kasama ng Diyos. Okay? How about Elijah? No? Si Elijah po is kinuha ng Panginoon, no? 2 Kings, hindi na lang po natin babasahin para hindi tayo masyadong matagalan. Sa ikalawang hari, chapter 2, verse 9 to 12, no? Habang nag-uusap si Elijah at saka si Elisha, alam niyo ba kung anong sinabi ni Elisha kay Elijah? Na meron siyang gustong ipamana.
No? Ang kanyang pakiusap na pwede bang ipamana mo sa akin kapag kunin ka na ng Panginoon ang iyong kapangyarihan? Alam mo kung anong sinabi ni Elijah? Kapag makita mo na kinuha ako ng Panginoon, tiyak yan ay mapapasa iyo. Kaya nangyari po na na-rapture si Elijah na mismong merong eyewitness. Merong isang nakakita, no? Na inangat siya ng isang umaapoy na kabayo na may karwahe at kabayo na umaapoy. At sinama siya sa pamamagitan ng hangin na umiikot pataas. Okay? Bigla siyang nawala, no? Naranasan din ni Elijah ang rapture. Sa umagang ito, mga kapatid, ang isang katanungan natin, paano nga ba natin mapag-aaralan ang realidad ng buhay? Yung cycle ng life natin is gumising, magtrabaho kung may trabaho, kung walang trabaho, magtambay sa labas, upo, palipas oras. Pagdating ng tanghali, kakain. Kinahapunan, makakita pa ng mga marites dyan, makisawsaw pa sa marites. Kinahapunan, ganun pa rin. Kinubukasan, ganun pa rin yung cycle ng life natin. Tinatanong ba natin yung ating mga sarili, ano ba ang patutunguhan ng life na ito? Okay? Okay? Unang-una po nating ipapakita ngayon, yung tinatawag na the definition of life. Okay. Sa dictionary po, sa Webster, ito po yung comparison. Tingnan po natin. Sabi po dito, no? Number 1, period from birth to death. It is emphasis of longevity of life. Short, hanggang dun lang ang kayang ipaliwanag ng Webster Dictionary. Okay? Pangalawa, sabi dyan, period of existence. It is emphasis, no, of existence. Ibig sabihin, hanggang dun lang din ang kaya nilang ipaliwanag ang iyong pagsilang. Pangatlo, the attachment of body and soul. Ibig sabihin, emphasis of survival. No? Hindi nila may paliwanag ano ba ang ginagampanan ng kaluluwa ng tao. No? Hanggang doon lang ang alam nila. Sa Webster Dictionary, hanggang doon lang na ang tao merong kaluluwa at merong lupang katawan. Okay? Pagdating naman sa Bible, dito natin makikita ang kaibahan. No? From the Word of God, sabi dito, life is a loan from God. No? It is emphasis of ownership. Sa Webster po, hindi sinasabi na ang buhay mo ay merong nagmamay-ari. Pero dito sa Biblia, sa salita ng Panginoon, no, sinasabi dito na ang buhay mo ay hindi nanggaling sa iyo. Sa Genesis chapter 2, kung basahin natin yan, no, yung buong chapter na yan, napakalinaw na sinasabi na ang Diyos ang lumikha ng tao. No? At kapatid, espesyal ka po. Dahil hindi ka nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita lamang. Nilalang ka niya sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Yun yung pagkakaiba, no, ng ating creation. Na hindi ka katulad ng mga hayop, ng mga animals, no, ng mga karagatan, ng mga punong kahoy, na sinabi ng Panginoon, magkaroon ng ganito, lahat nagkaroon. Pero hindi niya sinabi na magkaroon ng tao. Ang sinabi niya, lumikha ng tao. No? Sabi niya sa Genesis chapter 1 verse 26, na likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Kaya pagdating sa Genesis chapter 2, lalo na sa verse 7, hiningahan, nag-form si Lord
ng alabok, ng clay, at hiningaan upang magkaroon ka ng buhay. Therefore, yung ating kaluluwa, yung ating espiritu ay merong pinanggagalingan. At kailangan kung saan nanggaling ang orihinal nito, dapat doon din siya balik. Okay? Din sa pangalawa, tingnan po natin. Sabi diyan, for a short period of time, sa Bible, no, sinasabi diyan, it is emphasis on quality. Sa binasa po natin sa Psalm 90, no, na sinasabi dito, ang buhay natin ay maikli. Alam niyo po ba, merong case study sa bagong henerasyon, millennial, Gen Z, 40 na lang daw. 40 years old ang pinakamataas na maaring abutin nila na edad. Halos lahat dito is pinanganak ng mga kabataan Gen Z. Itong mga to is Alpha. Alpha na to sila, Generation Alpha. Tapos yung ipapanganak ng 2024, tinatawag ng Generation Beta. No? Alpha na sila. At mas lalong paiksi ng paiksi yung buhay, yung life. Nung sinabi dito sa awit 90, verse 10, anong taon pa sinabi to? Ano bang mga henerasyon ang nanditong mga tao? Di po ba? Ibig sabihin, sinabi na nga dito 70 years old at kung malakas ay aabot ng 80. Pero yung mga tao to, anong henerasyon pa? Wala pa pong mga pagkain na may preservative. No? Ibig sabihin, yung kinakain pa nila dito is yung mga pagkain na hindi nakakasira ng katawan. Walang soft drinks. Walang mga junk food, pero ito na yung sinabi. 70 hanggang 80. How much more kung pangalagaan mo ang iyong katawan? Sa panahon ngayon, dahil sa paligid natin, mas lalong bigyan nating halaga yung ating physical at yung ating espiritual na buhay. Pangatlo po, sinasabi, for a definite purpose. It is emphasis on purpose. Hindi yan sinabi sa Webster na meron palang purpose kung bakit ka isinilang. Ang kulang po is hindi natin inaalam kung ano ba yung purpose natin. Sa Philippians chapter 1 verse 20, pwede mo pang ipaano at sa Tagalog para mabasa din nila. Okay, tingnan po ninyo sa Pilipos. Sa Tagalog ko babasahin. Sabi po diyan sa chapter 1 verse 20, no? Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong Okay, sabi dito, buong tapang kung maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Alam niyo po ba kung ano yung purpose? Yung definite purpose na sinasabi dyan? Kung bakit ka naging tao, kung bakit ka nilikha ng Diyos, mabigyan siya ng parangal. Hindi yan sinabi ng Webster pagdating sa definition of life, na dapat mong parangalan ang iyong Creator. Okay? Dito po sa Bible, sinasabi
na dapat mong parangalan si Kristo sa buhay man o kamatayan. The question is, napaparangalan ba natin si Kristo sa ating ginagawa? At bago ang tanong na yan, tinanggap ba natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at ating tagapagligtas? Dahil kung hindi nangyayari ang bagay na yan, kung hindi mo ginawa ang bagay na yan, hindi mo mapaparangalan ang Panginoong Hesus. Dahil wala kang ugnayan sa Kanya. Hindi siya ang iyong Ama. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo hanggat hindi mo kinikilala o tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang Panginoon mo at iyong tagapagligtas, mananatili ka na ang iyong ama ay ang dyablo. Dahil dalawang uri lang ang tao sa mundo. Anak ng Diyos at anak ng dyablo. Okay? No, sabi nga dito, dapat malaman natin ang isang katotohanan na bago pa man tayo nilikha, meron ng layunin ang Diyos sa buhay natin. Sometimes takot tayo sa tinatawag na commitment. Di po ba? Natatakot tayo dahil ang isang pagkilala sa Panginoon ay isang commitment na dapat meron kang sundin. Hindi yun natatapos lang sa isang pangyayari na kumikilala ka sa Panginoong Hesus at iyong tagapagligtas. Dahil merong pananagutan. Okay? Then pangalawa po, the duration of life. In Hebrews chapter 9, verse 27, sinasabi po dito, okay, basahin natin, para mas maliwanag sa lahat. Pwede ninyong sundan sa inyong mga mata. Hebreo chapter 9, verse 27. Sabi po dito, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Okay, life is singular. Tandaan po natin yan mga kapatid. Ang buhay po natin ay iisa lamang. No, hindi ho kagaya ng mga kwento-kwento po, kagaya ng pusa na siyam daw ang buhay. Okay? Sabi dito, ang buhay po natin ay iisa lamang. No, wala pong doble po. Okay, ibig sabihin, sabi dito, pagkatapos ng buhay mo, ikaw ay itatakda na mamamatay. Dahil yun yung kabayaran ng kasalanan. No? Kaya nga kahit mayaman ka man, mahirap ka man, pupunta ka sa isang lugar na kung saan ka nanggagaling. Yung ating lupang katawan ay babalik kung saan ito inihulma. No? 6 feet below the ground. Okay? Hindi ho natin takasan. Isa sa pinakaayaw pag-usapan ng karamihan ay ang word na kamatayan. Alam niyo po ba kung bakit? Kapag magkwento ka na ng ganon, gumaganon na yung iba. Ba? No? Anong dahilan? Bakit gustong-gusto pang mabuhay? Pastor, masarap po ng buhay sa mundo eh. Masaya ang buhay sa mundo. Yun yung sagot ng karamihan. Pero ang isang katotohanan,
hindi nila alam ang kanilang patutunguhan. No? Kaya yung iba is umaasa. Umaasa sa padasal. Di po ba, no? Umaasa sa papito o pasyam. Which is hindi o sinasabi sa Biblia na mayroon pang kaligtasan pagkatapos ng kamatayan. Ibig sabihin, diretso ka po. Diretso po yung ating kaluluwa. Hindi na ho iikot-ikot pa kung saan-saan. After mawala yung lupang katawan po natin, no, kung saan yung destinasyon, kung paano ka namuhay sa mundong ito, kung hindi ka kumikilala sa Panginoong Hesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, automatic po yun na yung kaluluwa mo is itatapon doon sa dagat-dagatang apoy. Pero kung kumilala ka naman sa Panginoon at iyong tagapagligtas, gaya ng sinabi ng Panginoon sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ibig sabihin, nung sinasabi niya yun, lahat ng naniniwala, sumunod sa Kanya, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, ay makakapiling niya sa buhay na walang hanggan. No? Wala hong kapangyarihan si San Pedro doon, ha? Baka sabihin nyo na makiusap naman ako kay San Pedro. Napapasukin ako. Hindi ho siya ang magpapasya. Okay? Tanging ang Panginoon ang magpapasya. At sabi niya, hindi siya kayang linlangin. Sabi niya sa Pilipos, God is not mocked. Siya kayang lukuhin. Okay? No? Pakatandaan natin mga kapatid na yung life natin, yung duration ng life natin, unang-una, iisa lang. Kaya dapat sulitin nating mamuhay, lalong higit ng may pagkilala sa tagapaglikha at tagapagligtas. No? Pangalawa, letter B. Psalms 90:12. Okay, 90 po yan, hindi yan 9. Nakulang lang ng 0. Sabi dito, awit 90:12. Sa Tagalog ko siya babasahin para mas malinaw. Okay, sabi dito, dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itinanim sa isip namin upang kami ay dumunong. No? Ibig sabihin, ang buhay natin, mga kapatid, ay walang pinipiling edad. Bata, kakapanganak lang, yung iba hindi pa isinilang, yung iba kakapanganak lang, yung iba 1 taon, 2 taon, 3 taon. Wala hong pinipiling edad ang kamatayan. Dahil sinabi dito, dahil maikli ang buhay. Sino na nga ba sa inyo ang nakakapunta sa sementeryo? Baka sabi, Pastor, ano ba yung pinagsasabi mo? Bakit mga sementeryo? Dahil yun yung proof na lahat tayo, ang buhay natin is maiksi. May average ba na edad ang inilibing sa sementeryo? Wala. Merong sanggol, merong senior citizen, merong binata, merong 30 years old. Iba ang edad. Ibig sabihin, no? Walang pinipiling edad. At ito ay sigurado. Ito ay totoo. Gaya nga na sinabi sa Hebreo,
Dahil ito ay appointment natin. Pag sinabing appointment mo, darating at darating. Kaya dapat siyang paghandaan. Marami ang natatakot na pag-uusapan ito dahil wala silang kaalaman tungkol sa tagapagligtas. Hindi nila matanggap na ang kanilang buhay, ang lupang katawan na isang temporary, isang hiram na katawan. No, ibig sabihin, gaano ka man kagwapo, gaano ka man kaganda, gaano ka man kakisig, magiging buto din yan. Dahil temporary. No, hindi tumatagal. Pero ang kaluluwa mo ay nanggaling sa Diyos. Yun ang dapat mong bigyang halaga. Pahalagahan mo ang kaluluwa mo dahil yun yung magsasuffer kung sakaling man dinidisregard mo ang tawag ng kaligtasan. Sa pa pong bagay na makikita natin sa Lucas chapter 12 verse 19. Sabi po dito sa Tagalog, pwede po ninyong sundan sa inyong mga mata. Sabi po dito sa Lucas chapter 12 verse 19 to 20. Basahin ko po sa inyo sa wikang Tagalog. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Ngunit, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabiring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Sino dito ang nagkukumahog para sa material na bagay? Sino dito ang nag-iimbak o nag-iipon? Sino dito ang kinalimutan o binaliwala ang panahon ng Diyos para sa material na bagay? Ang bersikulong ito ang siyang magpapatunay sa atin. Lahat ng material na bagay ay hindi mo madadala. Ang kamatayan is biglaan. Ito yung sinasabi dito, death is sudden. Walang nakakaalam. Okay? Kahit ako man, no, baka paglipas ng 5 minuto, kukunin na ako ni Lord. Hindi ko alam yun. Isa lang ang sigurado, magiging kasama niya ako. Para sa akin, anytime, sabi ko, Lord, anytime, pakalipas ng 3 minuto, kung doon na lang yung life ko, kukunin mo na ako dahil sinasabi dito is biglaan, walang nakakaalam. Hindi ko kinatatakutan. Kasi sigurado ako 100% na hindi ako mapupunta sa impyerno. Dahil gaya nga ng sabi niya, no? Na kung sino mang tumanggap sa Kanya, maniwala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, ay magiging kasama niya sa Kanyang kaharian. Kaya sa mga Kristiyano, sa mga nakakilala, hindi nila kinatatakutan ang word na yon. In fact, meron silang tinatawag na peace of mind. Meron silang kapayapaan kasi hindi sila laging nag-aalala sa maaaring mangyari. Sa mga hindi nakakakilala,
hindi tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon, tagapagligtas, ang daming alalahanin. Ang daming kinatatakutan. Paano paglabas ko sa pinto is masagasaan ako? Paano pag labas ko sa bahay namin, bigla akong babarilin ng naging kaaway ko? Ang daming iniisip. Kahit sa pagtulog, no, hindi makakatulog ng mahimbing. Paano pag bukas is hindi na ako makagising? Di po ba? No? Dahil hindi sigurado ang patutunguhan. Mga kapatid, it is the right time. Ito ang tamang panahon na nais ng Panginoon na pag-aralan natin, alamin natin ang isang katotohanan ng buhay. Pangatlo po, the decision of life. Paano ba kayo gumawa ng isang pagpapasya? Ano ba ang unang isinaalang-alang ninyo kapag gumawa kayo ng isang desisyon sa buhay? Kadalasan, bago tayo gumawa o pag gumawa tayo ng desisyon, ang unang iniisip natin ay meron tayong pabor na makukuha. Tama? Hindi ho tayo magpapasya ng mga bagay, no, na wala tayong makukuha. Na walang pabor para sa atin na makukuha. Ibig sabihin, napakahalaga ang isang desisyon. Napakahalaga na kapag gumawa tayo ng isang pagpapasya, masisiguro natin na ang kahahantungan at ang balik sa atin ay magiging pabor at hindi sa iba. Paano ba gumawa ng isang final decision sa buhay? Meron pong una na ipinapakita dito. Sabi po sa Lucas chapter 16. Okay? Basahin ko po sa inyo. Chapter 16 verse 23 to 25. Isa itong pangyayari, no, sa isang mayaman. Tingnan natin. Basahin ko po sa inyo, pwede niyong sundan sa inyong mga mata. Okay. 23 to 25. Sabi dito, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan, subalit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw namay nagdurusa riyan. No? Ito ay isang istorya sa isang mayaman dito sa lupa na habang nabubuhay pa siya, no? Habang nabubuhay pa siya is walang puwang sa kanya ang Diyos. Walang puwang sa kanya ang tagapagligtas. Dahil ang lahat ng ginagawa niya ay puro mga makamundong gawain. Okay? At kabaliktaran si Lazaro. No? Dahil siya ay isang mahirap, hindi na siya nagpakasasa sa buhay. No? At alam ng Diyos na ang puso at isipan ni Lazaro ay nakatuon lang sa Panginoon. Dito po natin makikita ang tinatawag, dahil nung sa lupa pa lang ang mayamang ito, nakarinig na po siya ng ebanghelyo. Nakarinig na po siya patungkol kay Jesus.
Sometimes ito ang ginagawa ng karamihan dito. Di po ba? Ini-ignore, no? Merong nagbabahagi ng salita ng Panginoon, nagbabahagi ng kaligtasan. Hindi, busy ako. Marami akong gagawin. May trabaho ako. Ano bang mapapala ko dyan? May bigas ba dyan? Ano bang mapapala ko dyan? May pera ba dyan? Ganito po ang senaryo, ang nangyari. No? Yung mga ini-ignore, ang tawag ng kaligtasan ng Diyos, ganito ang mangyari sa mayayaman. Sa panahon ngayon, ang mga taong napunta sa impyerno, sumisigaw ng isa pang pagkakataon. Samantalang ang buhay na tao na nandito ngayon sa lupa, sinasayang ang maraming pagkakataon. Kaya nga yung impyerno, tinatawag siyang lugar ng paghihinagpis at pagsisisi. Dahil saka lang sila nagsisi nung nasa impyerno na sila, katulad ng mayamang ito. Kaso wala nang balikan eh. Di po ba? Ibig sabihin, kilala ng taong ito si Abraham. Ibig sabihin, ang taong ito merong idea, meron siyang ideya about sa tagapagligtas nung nasa lupa pa lang siya. Dahil maraming mga disipulo maraming mga disciples, no, na nagbabahagi ng ebanghelyo ng salita ng Panginoon, pero dahil mayaman siya, nagkukumahog siya, no, mas inuunan niya ang material na bagay. Anong nangyari? Impyerno siya. Hindi ho yan imposibleng mangyari sa panahon ngayon. Mangyayari din po yan sa mga taong nire-reject ang tawag ng Panginoon sa kaligtasan. No? Daming alibay. No? Hindi nakikinig. Dahil mas inuuna yung pangangailangan ng pisikal. No? Kayod, kalabaw, para lang sa mga material na bagay, pero nakakalimutan natin na yung pisikal na katawan natin ay temporary lang pala. At ang bibigyan natin ng pansin, maigi, ay yung ating espiritual na buhay. Dahil yun ang haharap, yun ang tatanggap ng lahat kung saan mo deserve. May nagsabi, Pastor, ang Diyos ay pag-ibig eh. Kaya naiintindihan ng Diyos, bakit may napupunta sa impyerno? Ang pagpunta po sa impyerno ng isang kaluluwa is a choice. Alam niyo po ba? Hindi ho unfair si Lord. Nasabihin niyo na, ang Diyos ay pag-ibig. Siguro naman dadalhin niya ako sa langit kahit hindi ko siya kikilalanin. Wala akong sinabi. Ang Panginoon ng ganon. Ibig sabihin, ginusto mo na mapunta sa dagat-dagatang apoy. Dahil hindi mo siya pinili nung ikaw ay nabubuhay pa. Hindi mo pinakinggan ang kanyang pagtawag sa iyo sa kaligtasan. Okay, ibig sabihin, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat o 5 beses ka nakakarinig ng tawag ng kaligtasan. Sometimes, no, gaya ng ginawa ng Parao, pinatigas ang kanyang puso, maging ang tao, ganun din ang ginagawa. No, pinipilit na tinitigasan ng puso para sa kanyang
pansariling nais, mga material, makamundong layaw. No? Pipiliin ang mundo kaysa sa salita ng Panginoon. Sa papong bagay na makikita natin, letter B, sa Romans chapter 12, verse 1 to 3, basahin ko po sa inyo. Isang pagpapasya na dapat bigyan natin ng halaga. Taga-Roma. Okay. Chapter 12, verse 1 to 3. Sige, sundan nyo na lamang sa inyong mga mata. Sabi po dito, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Isa sa pinakamagandang desisyon na gagawin ninyo ngayon, mga kapatid, maliban sa number 1 o letter A, na sa pagtugon sa tawag ng kaligtasan. Pangalawa, sa pagtugon sa tawag ng Diyos ng sanctification or pagiging banal. Okay, bakit nga ba kailangan? Isa sa mga hadlang sa mga tao kung bakit dinidisregard nila ang salita ng Panginoon, ito po. Kahit ako po is experience ko po ito. Sa mga kakilala. Ano bang pinupunta mo sa simbahan? Masyado ka namang banal. Baka lumagpas ka sa langit niyan. No? Nung bago pa lang po akong nakakakilala sa Panginoon, siyempre, dati din po akong lasinggero, dating sugarol, no, magdamag, pag may patay, nagpupusoy, nagtutong-its, okay? Pero nung nakakilala ako sa Panginoon, bilang Panginoon ko at tagapagligtas, no, unti-unti po niyang inalis ang mga bisyo na yon, sigarilyo. Hindi ho ako ang nag-alis. Ang Panginoon po ang nag-alis sa akin. Alam niyo po ko yung isang hamon na hinaharap ko lagi, yung tukso ng mga barkada. No? Halos buong kalye, kakilala ko na yan. Lasinggero, alam ng misis ko po yon. No? Tuwing Sunday, kapag pumunta ako ng church, no, una, nahihiya ako. May dala-dala akong Bible. Tapos dumadaan ako sa nagtatagay. No? Mga tropa mo pa yun eh. Ano ba yan? Baka lumagpas ka sa langit niyan. No? Yun at yun ang laging naririnig. At yung iba, kaya ayaw tumanggap sa Panginoon dahil ayaw nilang iwan ang kanilang bisyo sa sanlibutang ito. No? Dahil sinasabi nila, hindi, kapag sumama ako sa iyo sa simbahan, baka mawala yung ano ko, mawala yung bisyo ko. Bawal kasi.
Yun yung word, di po ba? Bawal kasi sa simbahan ninyo, di ba? Yun yung sinasabi. Lagi. Pero, nakakalimutan ng lahat na ang langit ay isang banal na lugar. Ibig sabihin, kailangan mong maging banal upang makapasok ka sa banal na lugar. Kaya walang puwang, no? Walang puwang sa langit ang hindi banal. Kaya mas gugustuhin ko na lang na lumagpas sa langit kaysa sa hindi makarating ng langit. Bahala kayo. Kahit lumagpas ako, at least makarating ako ng langit, kayo. Di po ba? No? Ano ba yan? Dala-dala ng Bible, ng Biblia. Laki-laking tao. No? Laki-laki ng mga braso, tapos may dala-dalang Biblia. Sometimes yun yung iniisip natin. Yung iba, naku, hindi na ako makapag-ano sa gabi. Hindi na ako makakapag-ML pag maging Christian ako. Kasi bawal. Naku, pag Christian ako, hindi na ako makakapag-inom. Paano yung mga barkada ko? Di po ba? Sometimes yun yung iniisip natin. Yun yung iniisip ng mga iba na binabaliwala ang tawag ng kaligtasan. Ngayon ang tanong, iniisip ba nila ang katayuan mo? Ikaw, iniisip mo sila kung anong sasabihin. Sila, iniisip ba ang iyong katayuan? Di ba? Sometimes yun yung nagpapahirap sa mga puso ng tao. Ang sasabihin ng ibang tao. Di po ba? Naka-long sleeve. Ano ba yan? Nakapolo. Kaano? Ang badoy. May paganon pa, di po ba? Ano ba yan? Ang badoy ba? Ano ba yan? Hindi na yun yung makabagong mundo. Kasi iba na yung makabagong mundo ngayon. Di po ba? Kaso, hindi naman hinahanap ni Lord ang itsura ng makabagong mundo. Di po ba? Ang hinahanap niya, gaya ng sinabi niya sa 2 Korinto 5:17, na yung bagong ikaw, hindi ang bagong mundo. Dahil ibibigay niya naman sa iyo yun eh. New heaven and new earth. Kung tatalima ka sa kanyang pagtawag, sa kaligtasan at sa kabanalan. Di po ba? Sino ho ang totoong mayaman? Sino sa tingin nyo ang pinakamayaman? Yung maraming pera? Yung maraming kaibigan? Maraming ari-arian? O yung isang taong may Kristo sa kanyang puso? Di po ba? Yun ang tinitingnan ng mundo, ang kayamanan sa mundo. Dahil yun yung gagamitin ng dyablo upang malinlang ang sangkatauhan. Napapansin nyo ba? Ang cycle ng life ngayon, ang buhay natin ngayon kung paano umiikot. Di po ba? Lagi na lang kapos. Napansin nyo ba yon? Maya-maya may bill na sa kuryente. Maya-maya may bayarin na naman. Kapag hindi nyo pinag-aralang mabuti, hindi nyo pinansin ng mga bagay na yon, mga kapatid, mas lalong lalayo kayo sa Panginoon. Dahil ang mga pangyayaring ito, isa to sa mga estratehiya ng dyablo. Na magiging busy ka sa araw-araw mong ginagawa sa makamundong mga ginagawa.
gawa sa mga pangangailangan mo. Dapat lagi kang kumakayod. No? Dahil ang akala mo, nagtatagumpay ka na. Ang akala mo, no, nalalagpasan mo na. Pero ang isang katotohanan, nalinlang ka. Dahil hindi naging balance ang iyong pamumuhay. Okay? Then, isa pa pong bagay na makikita natin dito. Sa Roma chapter 12. Again. No, sa pagtugon sa tawag ng Diyos sa paglilingkod. No, respond to the call of God to service. Alam niyo po ba, ang isang paglilingkod ng libre. No? Isa sa iniiwasan, sana mga young people is hindi ito mangyayari. No? Dahil ang paglilingkod ay isang calling. No? Isa siya sa tinatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yun din yung iniiwasan kung bakit maraming kaluluwa na ayaw, no? Ayaw tumugon sa tawag ng kaligtasan dahil takot silang maglingkod sa Diyos. Sayang yung Sunday. Dapat Sunday, rest day yan. Di po ba? Yun yung mga working na linggo lang, hindi, linggo lang yung walang pasok. Sayang yung linggo pag magsimba pa ako eh. Dapat ipahinga ko na lang sa bahay. Okay sana kung nagpapahinga lang. Kaso may kasama yung pagpapahinga eh. No? Ano lang naman? Sabi pa, Pastor, kwentuhan lang naman. Mabuting usapan. Yun yung word sa mundo. Alam niyo po ba pag sinasabing mabuting usapan? Pastor, mabuting usapan lang naman yun. Nung una hindi ko naintindihan. Yun pala ang ibig sabihin, bote pala. Mabuting pag-uusap. Yun pala, may bote pala. May hawak palang bote kasi mabuting pag-uusap lang naman to, Pastor. No? Kasi rest din namin ngayon eh. Okay? Kaya nga sabi ng Panginoon, no, sa'yo na yung 6 na araw, ibigay mo lang sa akin yung isa, 7 araw. Ilang oras lang ba kayo nandirito? 4? You ba 3 hours? 3 oras? Tapos yun yung ikakatakot mo sa paglilingkod sa Panginoon? Yung service, pero tinatawag niya, hindi ka ho ililigtas ng Diyos na walang saysay. Hindi ho tumatawag ang Diyos ng kaligtasan na pagkatapos wala kang gagawin. Kaya ibig sabihin, dapat mo rin siyang paglingkuran. At sinasabi pa dito, ang lahat, no, sabi diyan, maging banal, okay? Dahil sa kagandang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Hindi ko makakalimutan yung sinasabi ni Pastor Ed Lapis na mga asawang babae, huwag niyong hangarin na maging number 1 kayo sa asawa ninyong lalaki. Anong ibig sabihin? Sa mga nakakakilala sa Panginoon, hindi ho number 1 sa kanila ang kanilang asawang babae. Number 2 lang po sila. Dahil ang number 1 ay ang Diyos. Kaya wag daw hangarin, sabi ni Pastor Ed, wag niyong hangarin na magiging number 1 kayo sa inyong mga asawang lalaki.
Dahil ang number one sa kanila is si Lord, hindi kayo. At pag number 2 kayo, wala nang pang number 3. Kasi kapag pang number 1 kayo, siguradong may pang number 2. Yung sinasabi, bakit siguradong may pang number 2? Ibig sabihin, yung lalaking yan ay hindi yan nakakakilala sa Diyos. Yung lalaking yan, hindi yan totoong tumanggap sa Diyos. Dahil ang totoong tumanggap sa Diyos, hindi na ho magbibigay pa ng pang number 2. Okay? Hindi ko rin makakalimutan ang isang sinasabi about sa kaligtasan. Pastor, nagtanong sa akin yung estudyante ko, totoo ba ang imperno? Marami pong nagbabaliwala sa salita ng Panginoon patungkol sa kaligtasan dahil para sa kanila is hindi totoong imperno. Alam niyo po ba ang sinagot ko sa kanya? Sa batang yon? Ano yung naririnig mo sa bahay ninyo? Kapag nag-aaway po si mama at si papa, sabi ni papa, impernong buhay to. Ay di totoo ang imperno. Kasi sinasabi ng papa mo na impernong buhay ito. Hindi yan babanggitin ng papa mo kung hindi totoo. Pero nasa Bible po, Revelation, totoo po ang imperno. At totoo na marami nang nasa imperno sa panahon ngayon. Isang challenge po sa atin, lalo na sa bawat narinig natin sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito, tungkol sa buhay natin. Ulitin ko po, ang buhay po natin is iisa lang. Huwag po nating sayangin. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na ipinagkaloob ng Diyos. Ang buhay po natin is maikli. Walang nakakalam. Ang kamatayan po natin is sigurado. No, hindi ho yan kwento-kwento lang. Totoo po yan. At ang kamatayan po natin is biglaan. Wala hong makakahula kung kailan. Ngayon, mga kapatid, gumawa po tayo ng isang final na desisyon sa umagang ito. Hiniling ko po ang lahat na tumayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa aming kalagitnaan ngayon, kung meron man na isang puso, Panginoon, na handang kumilala sa inyo ngayon, imarapat niyo po, Lord, na buksan ang kanyang puso. Sa aming kalagitnaan ngayon, pagkatapos na mapakinggan ang mensahe, Panginoon, ang tawag para sa kaligtasan, ang tawag para sa sanctification, ang tawag para sa paglilingkod. Kung nandito man ngayon, kung sino ka man, na handang buksan ang iyong puso para sa pagkilala sa Panginoon. Alam po ni Lord ang layunin mo. Alam po ni Lord ang nilalaman ng iyong puso. Pwede mo po akong sundan sa panalangin ito. Panginoon, ako po ay isang makasalanan. Inaamin ko po na hindi po ako nakaabot sa trono ng iyong biyaya. Panginoong Hesus, humingi po ako ng kapatawaran. At dalangin ko po na sa umagang ito ang aking puso ay magbukas.
Panginoong Hesus, tinatanggap po kita. Pinapapasok po kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking sariling tagapagligtas. Tulungan mo po ako, Panginoon, na lumakad at mamuhay na kasama mo. Tulungan mo po ako, Panginoon, na matutong saliksikin ang inyong mga salita upang mas lalo kitang makilala. Kung meron man yan sa umagang ito sa kalagitnaan, Banal na Espiritu, kayo po ang mangusap sa Kanya. Kayo po ang magbigay sa Kanya ng kaunawaan at karunungan. Nawa, Panginoon, na hindi masayang ang mga oras na ito. Nawa, Panginoon, is hindi nila aaksayahin ang pagkakataon dahil hindi natin alam na maaring bukas, makalawa, o sa susunod, hindi na maulit pa, o wala nang pangyayari pa, o hindi na makakarinig pa ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa isang pribilehiyo na napakinggan ko ang inyong salita. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mensahe na inihatid niyo po sa amin, sa isang katotohanan ng aming buhay, na ito ay isang hiram lamang, ito ay maiksi. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa dinami-dami ng tao sa mundo, isa kami sa pinili mo na makarinig ng pagtawag patungkol sa kaligtasan. Nawa, Lord, ang mensahe mo ay hindi babalik sa iyo na walang katuturan. Nawa, Panginoon, ang mensahe mo ang magsisilbing liwanag at kapangyarihan ng bawat isa. Maging sa kapwa iglesia, dalangin ko, Panginoon, na magpapatuloy hanggang sa iyong muling pagbabalik, na masumpungan mo kami, Lord, na maging banal, kaya aya sa inyong harapan. Maraming salamat sa time, sa oras, sa mga bisita na nandirito ngayon. Kayo po ang nakakaalam, Panginoon, sa nilalaman ng kanilang mga puso. Ang lahat na ito, Lord, dinadalain ko po na may papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.